Samantalang si Miguel at Talea ay masaya silang dalawa habang naghahabulan sa swimming pool. Nakasakay si Talea sa balikat ni Miguel at tatalon si Talea sa tubig. Natutuwa ang mga magulang nila dahil nakikita nilang magkasundo ng dalawa. Tumalon si Talea sa tubig at hinabol naman agad ni Miguel at niyakap niya ito at hinalikan sa labi. "Talea, masaya ka ba nakasama ako?" tanong ni Miguel. "Miguel, pagbastan mo ang mga mata ko. Mukha bang hindi ako masaya?" "Miguel, masaya ako at sana ikaw masaya ka na rin," saad ni Talea. "Salamat, Talea. Pwede na ba akong tumabi sa iyo sa kama?" Nakingiting tanong nito. Hindi pwede. Sabay tumakbo siya palayo kay Miguel. Hinabol naman siya ni Miguel at niyakap ng mahigpit. Sabay dinampian niya ng halik ang labi ni Talea. "Vanessa, bakit ka nandito?" "Talea, bakit ka nandito? Di ba sinabi ko sa'yo na tama na?" "Wala na tayo, Vanessa," buntis si Talea. "Ayaw ko na ma-stress siya, baka maapektuhan ang baby namin." "Miguel, mahal mo pa ba ako? Bakit unti-unti ka nalang nawala sa buhay ko? Ang lamig mo na sa akin, Miguel. Hindi mo na ako tinatawagan. Miguel, ang lungkot ko, kailangan kita. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Nag-promise ka sa akin, di ba? Saan ang pangako mo, Miguel, na hindi mo ako pababayaan? Hindi mo ako ipagpapalit sa iba." Niyakap ni Vanessa si Miguel pero tinulak siya nito. "Vanessa, help! Please, huwag mo akong hayakapin. Huwag, Vanessa." Hinalikan ni Vanessa si Miguel sa labi. Mapangahas ang dila ni Vanessa at gumapang ito sa liig ni Miguel. Pumikit si Miguel nang hubarin ni Vanessa ang pants niya. "Miguel, mag-promise ka na kahit anong mangyari, hindi mo ako iiwan. Hindi mo mamahalin si Talea." Hindi sumagot si Miguel at pinatayo niya si Vanessa. Pumasok siya sa restroom at naghilamos. Sinundan siya ni Vanessa sa restroom pero pinalabas siya ni Miguel. Paglabas ng dalawa, nagulat si Miguel na nakaupo na pala si Talea sa table nito. "Talea, kanina ka pa ba dyan? Kanina ka pa ba dumating?" Hindi sumagot si Talea at patuloy lang ito sa kanyang ginagawa. Lumapit si Vanessa kay Talea at tinatawanan siya nito. "Talea, kumusta ang buhay ng isang paanakan?" Tinitigan ni Talea si Vanessa pero hindi siya nagsasalita. "Vanessa, lumabas ka na, umuwi ka na," saad ni Miguel. Baka sa mukha nito ang pag-aalala, baka narinig sila ni Talea kaninang nagsisex sila. "Miguel, wait lang. Kakausapin ko lang si Talea eh." Tumayo si Talea at kinuha niya ang kanyang bag para umalis. Pero hinawakan siya ni Vanessa. "Ikaw babae ka, kapag kinakausap kita, huwag mo akong dinidedma." Singhal ni Vanessa sabay ni hila sa bitbit ni Talea na handbag. Lumapit si Talea kay Vanessa at sinampal niya ito sa mukha niya. "Ayan, Vanessa, dinidedma pa ba kita?" Sagot ni Talea. Nagulat si Miguel sa ginawang pagsampal ni Talea kay Vanessa. Pero para siyang naupos na kandila na dumikit ang paa niya sa sahig. "Hayop ka, Talea. Bakit mo ako sinampal? Halika dito, tuturuan kita ng leksyon." Akmang hahawakan na sana ni Vanessa si Talea pero nagulat si Vanessa nang kinuha ni Talea ang gunting at itinitusok na sana ito ni Talea sa mata ni Vanessa pero madaling gumalaw si Miguel at nahawakan ang kamay ni Talea. Baka sa mukha ni Vanessa ang pagkatakot pero at namumutla pa ito. Nalilisik ang mga mata ni Talea sa galit at tumulo ang mga luha nito. "Hayop kang babae ka. Hindi na nga ako nagsalita na naririnig ko ang mga ungol niyo habang sarap kayo sa loob ng opisinang ito. Ikaw pa ang may ganang mang-insulto. Ikaw pa ang may ganang mambuli sa akin. At anong sinabi mo? Paanakan ako?" Sinampal niya ulit si Vanessa sa mukha. Gumanti si Vanessa pero sinalo ito ni Talea. "Huwag mong idikit ang kamay mo sa pisngi ko, Vanessa. Dahil nakakadiri ka. Kung paanakan ako, ikaw ano ka? Para usan? Kahit kanino ka nalang hita umuupo at huwag mo akong insultihin dahil sa susunod paduduguin ko na yang bunganga mo," sigaw ni Talea. Hayop ka, Talea. Wala kang karapatan na sampalin ako." Hinawakan ni Vanessa ang buhok ni Talea pero lumaban si Talea na hawakan niya ang buhok ni Vanessa. Hindi nito binatawan, sumigaw si Vanessa sa sobrang sakit pero hindi nakinig si Talea. Nginudnud niya ang mukha ni Vanessa sa mesa ni Miguel. Nataranta si Miguel kaya hindi niya sinasadyang naitulak si Talea
at nadapa ito sa sahig. Sumakit ang tiyan ni Talea, hinaplos niya ang kanyang tiyan, natakot siya na baka makunan siya at mawala ang bata sa sinapupunan niya. Aray-aray, tumakbo si Miguel papunta kay Talea pero sumigaw si Vanessa. Miguel, ang sakit ng mukha ko. Umiyak si Vanessa. Bumalik si Miguel kay Vanessa at pinaupo niya ito sa sopa. Nilapitan niya si Talea at hinawakan niya ang kamay nito para tumayo. Pero itinakwil ni Talea ang kamay ni Miguel at dahan-dahan siyang tumayo, mag-isa. Tumayo si Talea, kinuha niya ang kanyang bag at lumabas na siya sa opisina ni Miguel. Hinabol ni Miguel si Talea. Pero ang bilis-bilis nitong makasakay ng taxi. Tumulo ang luha ni Miguel dahil nakita niya kung paano niya nasaktan si Talea. Hindi umuwi si Talea sa mansyon. Sobra siyang nasaktan sa ginawa ni Miguel at Vanessa. Walang putol sa pagtulo ang mga luha niya. Nakaupo siya sa swing kung saan doon siya tumatakbo sa tuwing nalulungkot siya. Nasasaktan siya pero walang mga kamay na yayakap sa kanya dahil mag-isa na lang siya. Mami, nasaan na po kayo? Kailangan ko kayo ni Daddy. Nasasaktan ako, Mami. Nasasaktan ako. Kunin niyo na ako, please. May humawak sa likod ni Talea. Nagulat siya nang makita niya si Carlos sa harapan niya. Carlos, bakit nandito ka? Nasaan si Lola Sandra? Pwede ko ba siyang makita? Pakiusap ni Talea. Nakita ni Carlos si Miguel na nakatingin sa kanila sa di kalayuan. Nasa loob ito ng kotse at nakatingin kay Talea. Talea, namimiss mo ba si Lola? Gusto mo dalhin kita sa kanya? Tanong ni Carlos. Hindi nagsalita si Talea at tumungo na lang ito. Inabot ni Carlos ang kamay niya kay Talea at di naman nagdalawang isip si Talea na hawakan ito. Hinawakan siya ni Carlos. Sinakay siya ni Carlos sa kotse nito. Nakita ni Miguel ang pagsakay ni Talea sa kotse ni Carlos. Kaya nagmamadali siyang bumaba sa kanyang kotse at nilapitan niya si Talea. Talea, bahali ka dito. Saan mo dadalhin ang asawa ko? Galit niyang singhal kay Carlos. Gusto niyang makita ang lola ko, sagot ni Carlos. Pero hinawakan ni Miguel si Talea at ibinaba sa kotse. Umalis ka na at huwag mo nang lalapitan ang asawa ko, singhal ni Miguel. Hindi kita asawa, Miguel. Bumalik ka na kay Vanessa. Naglakad si Talea at naghanap ng taxi. Hinabol siya ni Miguel pero hinampas siya ng bag ni Talea. Layuan mo ako, Miguel. Huwag mo akong lalapitan, galit niyang singhal. Talea, umuwi na tayo sa mansyon. Mag-usap tayo, please. Makinig ka naman sa akin. Magpapasagasa ko kapag di mo ako iwanan, Miguel. Lumayo ka sa akin. Ayaw kitang makita. Sigaw ni Talea. Nagulat si Miguel nang biglang tumawid si Talea sa gitna ng kalsada. Maraming sasakyan ang dumadaan. Sumigaw si Miguel sa sobrang takot. Hinabol ni Miguel si Talea. Nagkagulo ang mga sasakyan dahil sa ginawa ni Talea. Muntik na siyang masagasaan. Mabuti na lang. Inabutan siya ni Miguel at nahila papuntang gilid. Wala si Talea sa kanyang sarili. Pakiramdam niya mag-isa na lang siya kaya mas gugustuhin na lang niyang mamatay. Tumulo ang luha ni Miguel. Takot na takot siya sa nangyari. Niyakap niya si Talea ng sobrang higpit. Kahit nagpupumiglas man si Talea, hindi pa rin siya binibitawan ni Miguel. I'm sorry, Talea. I'm sorry. Umiyak na rin si Miguel. Naramdaman niya ang sakit na naramdaman ni Talea. Binuhat niya si Talea at dinala niya sa kanyang kotse. Pagdating nila sa mansyon, di pa rin bumababa si Talea sa kotse. Wala pa rin putol ang kanyang mga luha. Tinanggal ni Miguel ang seatbelt at binuhat niya ito. Pagpasok nila sa loob, walang tao. Kaya diretso siya sa kanilang kwarto. Humiga si Talea at sa sopa hanggang sa makatulog. Nakabantay lang si Miguel sa kanya. Natatakot siya baka gawin nito ulit ang ginawa kanina. Binuhat niya si Talea at pinahiga niya sa kama. Hanggang sa makatulog na rin siya. Kinabukasan, nagising si Miguel dahil sa sikat ng araw. Binuksan niya ang kanyang mata at tinitigan niya si Talea. Natutulog pa ito. Nahulog na ang loob niya kay Talea. Ang hindi niya alam ay pareho na silang nahulog sa isa't isa. Nakaunan si Talea sa kanyang braso. Tinitigan ni Miguel ang mukha ni Talea at ngumiti siya dahil sa lakas ng hilik nito. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang asawa at hinalikan. Hinalikan niya ito sa noo. Kumilos si Talea kaya agad siyang pumikit at nagkunwaring natutulog. Lumaki ang mga mata ni Talea dahil nakauna na siya sa braso ni Miguel. Ang sarap ng kanyang tulog. Hindi niya namalayan na nasa braso ni Miguel na ang kanyang ulo.
Dahan-dahan siyang bumangon, pumasok na siya sa bathroom para maligo. Paglabas ni Talia mula sa banyo, gising na si Miguel at nag-smile ito sa kanya. Nag-shower na rin si Miguel. Lumabas niya sa kwarto at bumaba sa dining para mag-breakfast at para papasok na rin siya sa opisina. Pagbaba niya, nakaupo na sa dining ang kanyang parents-in-law. Umupo na rin siya at bumati ng good morning sa mga ito. Talia, kumusta ang pakiramdam mo anak? Hindi ba masilan ang pagbubuntis mo? Wala ka bang nararamdaman? Tanong ni Violeta. Mami, okay lang po ako. Huwag po kayong mag-alala. Tugon nito habang nakangiti. Mabuti naman anak kung may appointment ka sa doktor mo. Magpasama ka kay Miguel, saad ni Alberto. Daddy, wag na po. Ayos lang, kaya ko pa naman mag-isa. Tugon nito, nakita niyang pababa na ng hagdan si Miguel. Lumapit ito sa dining at umupo sa katabi niya. Tumingin si Talia kay Miguel pero si Miguel ay hindi tumingin sa kanya. Bumati si Miguel sa mga magulang niya pero nakayuko lang ito at di magawang tingnan ang mga taong nakapaligid sa kanya. Miguel, kung may appointment ka, kung may appointment si Talia sa doktor, samahan mo. Kailangan maramdaman ng baby mo na meron siyang daddy, okay? Wika ni Don Roberto. Okay po daddy, sagot ni Miguel. Miguel, kapag hindi mo gawin ang sinasabi ng daddy mo, mananagot ka sa akin. Banta ng mami niya. Yes mami, gagawin ko po, sumagot si Miguel pero hindi siya tumingin kay Talia. Kinabukasan, nagpaalam si Talia na pupunta sa kanyang OB. Ginamit niya ang kotse ni Manong Damian pero hindi siya pumunta sa OB. Pumunta siya sa isang beach para lumanghap ng sariwang hangin. Tanghali na pero wala siyang kinain. Mas pinili niya ang mag-isa, gusto niyang humiyak ng walang makakakita. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mami pero hindi pa rin nagre-ring ang mobile nito. Nasasaktan siya, nagsiselos pero wala siyang masabihan dahil iniwan na siya ng kanyang mga magulang. Wala nang natira sa kanya. Ang tanging pag-asa niya ngayon ay ang bata na sa sinapupunan niya. Ito na lang ang dahilan kung bakit lumalaban pa siya at dapat ipaglaban niya ang kanyang karapatan bilang asawa. Ako ang mas may karapatan sa iyo Miguel dahil asawa mo ako at kabit mo lang si Vanessa. Sa susunod na gawin niyo paulit-ulit ang pagtatalik, ipapakulong ko na kayong dalawa. Lawyer ako at alam ko ang ikakaso ko sa inyo. Lalabanan ko kayo, hindi ko kayo hayaan na patuloy niyo akong sasaktan. Ipaglaban ko ang karapatan ko bilang asawa. Mula ngayon, kailangan kong maging matapang para sa anak ko. Hindi na ako papayag na apak-apakan ninyo ni Vanessa. Sila ang dahilan kung bakit nawala si mami at daddy. Hindi ko ibibigay ang pagmamahal ko sa iyo, Miguel. Kahit ikaw man ang sinisigaw ng puso ko. Hindi ko hayaang gamitin mo ang nararamdaman ko sa iyo para saktan mo akong ng ganito. Ibibigay ko sa inyo ni Vanessa ang giyera na gusto niyo, sigaw ni Talia. Gabi na pero hindi pa rin umuwi si Talia. Nag-aalala na si Miguel sa kanya. Tinawagan ni Miguel ang caretaker sa dating bahay nila, Talia, pero hindi daw napadaan si Talia doon. 9 o'clock na ng gabi pero wala pa rin ang kanyang asawa. Nag-aalala na siya baka tinuloy nito ang pagpapasagasa ng sasakyan. Kinuha niya ang remote at nanood ng balita. Pabalik-balik na siya ng lakad at nanginginig na siya sa takot. Pinagmasdan siya ng mami at daddy niya. Nagtataka rin ang mga ito sa pinapakita ng anak nila. Miguel, anak, bakit ba hindi pa umuwi si Talia? Nag-away ba kayong dalawa? Tanong ni Violeta. Pero tahimik lang si Miguel at di nagsasalita. Baka sa mukha nito ang kaba at pag-aalala. Sagutin mo nga ako. Sagutin mo ang tanong ko, Miguel. Anong ginawa mo? May kasalanan ka ba kay Talia? Bakit para kang nasisiraan ng ulo? Kanina pa kita pinagmamasdan. Galit na tanong at singhal ni Violeta. Mami, nagalit po siya sa akin. Nagkasakitan sila ni Vanessa kahapon sa opisina. Naitulak ko siya at nadapa siya sa sahig. Hindi niya pa rin ako kinakausap kahapon. Muntik na po siyang magpasagasa ng sasakyan. Dahil sinundan ko siya, ayaw niya raw kasi ako makita. Paliwanag niya sa kanyang ina. Ano, Miguel? Buntis ang asawa mo? Kung nalaglag ang anak ninyo, anong gagawin mo? Sinasabi ko na sa'yo na huwag ka nang magpapakita kay Vanessa. Huwag mong bigyan ng sakit sa ulo si Talia. Baka maapektuhan ang baby ninyo, Miguel. Masaya na kami ng daddy mo dahil nagkaroon na kami ng apo.
Sa oras na may masamang mangyari sa apo ko at kay Talia, tatanggalan kita ng mana at ililipat ko lahat kay Talia, singhal ni Violeta. Akala mo ba tanga ako, Miguel? Alam kong pera lang at mana lang ang habol ni Vanessa sa'yo. Alam niya na nag-iisang tagapagmana ka lang, kaya ayaw niyang bumitaw sa'yo. Sa oras na may masamang mangyari kay Talia, hihilayin ko ang dila ng kabit mo, galit na singhal ni Violeta. Mami, naguguluhan na ako. Wala akong idea kung ano ang dapat kong gawin. Nakukonsensya ako sa pag-iwan ko kay Vanessa at nasasaktan ako kapag nakikita kong nasasaktan si Talia. Seryosong sabi ni Miguel. Miguel, piliin mo ang tama dahil yun ang dapat mong gawin, singhal ni Violeta. Siya ang mami ng magiging apo ko. Asawa mo siya. Ito ang tandaan mo, Miguel. Kapag may mangyari sa apo ko, humanda kayong dalawa ni Vanessa. At huwag kang magkamali na saktan mo ulit si Talia kung ayaw mong tanggalan kita ng mana. Galit at singhal niyang mami niya. Nagulat sila nang biglang sumulpot si Talia sa kanilang likuran. Mami, Daddy, nandito na po ako. Magandang gabi po. I'm sorry kung pinag-aalala ko na naman po kayo. Nagpunta lang po ako sa tabing dagat para makalanghap ng sariwang hangin. Paliwanag ni Talia. Lumapit si Violeta kay Talia at niyakap niya ito. Anak, I'm sorry. Alam kong si Miguel at Vanessa ang dahilan kung bakit hindi ka umuwi. Sana wag mong ulitin na anak, baka mapano ang apo ko. Kumain ka na ba? Ipaghahanda kita ng pagkain. Mami, may nakita akong food chain doon, kaya kumain na rin po ako. Wag na po kayo mag-abala. Maraming salamat na lang po. Saad ni Talia, kahit ang totoo ay wala siyang kinakain. Okay anak, sige, umakit ka na para magpahinga. Ipagtitimpla lang kita ng gatas ha para makainom ka bago matulog, saad ni Violeta, pero tinanggihan siya ni Talia. Mami, thank you po, pero ako na ang bahala. Sige, matulog na po kayo. I'm sorry kung nag-alala po kayo sa akin. Promise, hindi ko na po uulitin. Salamat, Talia. Sige na, Violeta. Halika na, matulog na tayo, wika ni Don Alberto. Opo, Daddy, good night po. Mami, good night. Thank you po, malungkot na wika ni Talia. Good night, Talia, at ikaw, Miguel, umayos ka. Tandaan mo kung ano ang mga sinasabi ko sa'yo dahil hindi ako nagbibiro, seryosong sabi ni Violeta. Tumingin si Talia kay Miguel. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Violeta. Pumunta siya sa kusina para magtimpla ng gatas. Lumapit si Miguel sa kanya at hinawakan siya sa kamay. Talia, I'm sorry sa nangyari kahapon. Okay ka lang ba? Wala bang masakit sa iyo? Tanong nito kay Talia habang hinahawakan ang kamay nito. Gustong sabihin ni Talia kay Miguel na ang puso niya ang masakit. Pero hindi niya ito sinasabi kaya tinalikuran niya ito. Talia, wag mo akong talikuran. Kinakausap pa kita. Di mo ba na alam ang nag-alala ko sa'yo? Talia, maniwala ka man o sa hindi, pero yun ang totoo. Hindi nagsasalita si Talia at iniwan niya si Miguel sa kusina. Umakyat siya sa kanilang kwarto. Kinuha niya ang kanyang unan at kumot. Sa sopa na siya natulog. Talia, bakit nasa sopa ka matulog? Hindi nagsalita si Talia pero binuhat siya ni Miguel at pinahiga sa kama. Miguel, ano ba? Tama na. Huwag kang magbait-baitan sa akin dahil kahapon lang, binaboy niyo ako ni Vanessa. Hindi ko kayo pakikialaman sa gusto niyong gawin basta alam ko. Basta mula ngayon, huwag mo na akong hawakan. Alam ko dahil sa baby kaya ka nagkakaganyan. Hindi mo kailangan gawin to, Miguel. Saka mo na lang alagaan si baby kapag lumabas na siya sa aking tiyan. Pero nandito pa siya sa tiyan ko eh. Hindi mo na kailangan na magbait-baitan sa akin, sigaw ni Talia. Talia, I'm sorry, hindi mo ako naiintindihan eh. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na nagkakaganyan ka. Bakit hindi mo sabihin sa akin ang totoo? Kung ano ang nasa loob mo? Kung galit ka, sabihin mo, ilabas mo. Para alam ko kung anong dapat kong gawin. Kung ano ang dapat kong baguhin. Susubukan ko na magpakabait sa'yo kahit nahihiya ako sa mga ginagawa ko. Naawa ako sa'yo. Tama na, Miguel, tigilan mo na yan dahil kahit ano ang sabihin mo, hindi pa rin kita paniniwalaan. Galit na singhal ni Talia. Talia, nasasaktan ako sa tuwing nasasaktan kita. Hindi ko alam kung bakit. Kapag malungkot ka, nasasaktan din ako. Hindi mo ba alam kung paano ako mag-alala sa'yo? Hindi mo ba alam kung ano ang nararamdaman ko kanina? Gusto kitang yakapin, Talia, dahil alam ko, kahit hindi mo sabihin sa akin, alam kong nasasaktan kita. Alam kong umiiyak ka. Bakit hindi mo subukan sabihin sa akin ang totoo, Talia?
Bakit hindi mo sabihin sa akin ang totoong nararamdaman mo, saad ni Miguel habang tumutulo ang luha niya. Wala akong dapat sabihin sa iyo, Miguel. Wala. Tumulo ang mga luha ni Miguel at ganoon na rin si Talia. Tumayo si Talia at tinalokoran niya si Miguel. Gustong yakapin ni Miguel si Talia, ngunit alam niya na masama pa ang loob nito sa kanya. Natatakot siya, baka sampalin siya nito. Nasasaktan siya kapag nakita niyang umiiyak si Talia. Pero hindi niya ito pwedeng mahalin dahil ayaw niyang dumating ang panahon na iwanan siya nitong mag-isa. Nilapitan niya ito para humingi ng sorry pero hindi tumingin si Talia sa kanya. Talia, please, I'm sorry. I'm sorry kung nasasaktan kita ng paulit-ulit, Talia. I'm sorry. I'm sorry, niyakap ni Miguel si Talia. Humarap si Talia kay Miguel at tumulo ang kanyang luha pero bakas sa mukha ni Talia ang galit at pagsisisi kung bakit nagpakasal siya kay Miguel. Kung hindi lang para sa kabutihan ng ama niya, ay hindi niya ito pakakasalan. Siya ang nag-suffered sa kasalanan ng kanyang ama. Parang paulit-ulit na siyang pinatay mula nang mangyari ang pagnanakaw ng kanyang ama. Biglang gumuho ang tahimik at masayahin niyang mundo. Miss na niya rin ang kanyang mga magulang. Sa kabila ng ginawa ng daddy niya ay wala siyang galit na naramdaman para sa kanyang ama. Sa katunayan nga, miss niya na ito at lalo na ang kanyang ina. Palagi niyang iniisip kung umiinom ba ito ng gamot sa tamang oras, hindi ba ito nalulungkot sa pagkawalay niya. Gusto niya nang mayakap ang kanyang magulang sa tuwing nasasaktan siya dahil kina Miguel at Vanessa wala siyang kakampi. Kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang anak dahil ito na lang ang nagbibigay ng dahilan para mabuhay siya. Hindi napigilan ni Talia ang tumulo ang kanyang mga luha. At naglakas loob siyang harapin si Miguel. Miguel, huwag ako. Hindi ako basta-bastang maniniwala sa'yo pagkatapos mong makipag-sex kay Vanessa. Naglakas loob ka na yakapin ako. Miguel, gano'n na ba ako katanga? Huwag ako, Miguel. Humiga si Talia sa sopa at pinikit niya ang kanyang mga mata. Ayaw niyang makinig sa mga sasabihin pa ni Miguel. Kinabukasan habang nag-almusal sila, hindi bumaba si Talia. Ayaw niyang makita si Miguel. Hinanap ni Violeta at si Natalia pero hindi sumagot si Miguel. Parang walang narinig. Miguel, tinatanong kita, nasaan ang asawa mo? Mami, bakit mahal na mahal mo si Talia? Baka nakakalimutan mo, Mami. Ako ang anak niyo, hindi siya. Saka ginawa ko lang lahat para pakisamahan siya. Pero mas lalong nagagalit siya sa akin. Wala akong panahon na makipag-away sa babaeng yun, saad ni Miguel. Mahal mo na ba siya, anak? Alam mo, Miguel, nakikita ko kung gaano siya kabuting babae. Isang lawyer at matalino pa. Ang layo ni Vanessa sa asawa mo. Kaya kung ako sa'yo, kalimutan mo na si Vanessa. Mag-focus ka na lang sa asawa mo. Nakangiting sabi ni Violeta habang kumakain. Parang walang narinig si Miguel at wala rin siyang pakialam sa sinasabi ng kanyang mami. Pero kinausap siya ni Don Alberto, ang daddy niya, na alagaan si Talia baka kung ano ang mangyari sa baby. Daddy, mahal ko pa rin si Vanessa. Hindi ko magagawa yun. Mahal ko si Vanessa at nag-promise ako sa kanya na hindi ko siya iiwan at tutuparin ko yun pagdating ng araw. Nagulat si Miguel nang biglang nagsalita si Talia na nakatalkod kasi siya, kaya hindi niya ito napansin. Miguel, tama ka. Piliin mo ang magpapasaya sa'yo. Pero wag kayo sa harapan ko dahil nakakahiya sa mga empleyado mo. Mahinahong sabi ni Talia. Talia, anak, umupo ka para mag-breakfast. Miguel, tama na yan. Kahit ano pa ang gawin mo, asawa mo na si Talia. Magkakaanak ka na sa kanya. Soon, kaya sa ayaw at sa gusto mo, kalimutan mo na si Vanessa. Saad ni Don Alberto. Ayoko, saad ni Miguel, mariin niyang pagtanggi. Dahilan para magsalubong ang kilay ni Talia, umupo si Talia. Para mag-breakfast, tumayo naman si Miguel para umalis papuntang opisina. Miguel, umupo ka, mahinahong sabi ng kanyang amang si Don Alberto. No, Dad, nawala na ako ng ganang kumain. Pagtanggi niya, saka tumayo. Umupo ka, Miguel, kailangan nating mag-usap, singhal ng daddy niya. Madaling umupo si Miguel dahil nakikita niyang nagagalit na ang kanyang ama. Ayaw ni Talia na mapagalitan si Miguel nang dahil sa kanya, kaya naglakos loob na lang siyang kausapin ang mami at daddy ni Miguel. Daddy, wag niyo na po sanang pilitin si Miguel na mahalin ako.
Mami, alam naman natin ang pareho na kaming napipilitin sa isa't isa. Mas nahihirapan tayong lahat kung pupersahan nyo kaming mahalin ang isa't isa dahil hindi mangyayari yun dahil pareho kaming may iniwanan bago magpakasal. Gusto nyo ng apo, ito na po siya. Soon lalabas na siya. Pero hindi ko po kayang mahalin si Miguel lalo na't alam kong nagmamahalan sila ni Vanessa. Mahinahong sabi ni Talia. Daddy, anak siya ng isang scammer. Magnanakaw kaya hindi ko pwedeng ibigay sa kanya ang buong tiwala at pagmamahal. Meron po siyang boyfriend, Daddy, at iyon ang mahal niya. Hindi po ako, galit na singhal ni Miguel. Miguel, akala ko ba nahuhulog na ang loob mo kay Talia? Bakit ngayon ganyan ang reaksyon mo? Bakit galit na galit ka? Tumayo si Talia at umakyat sa taas. Naiiwang naguguluhan sina Violeta at Don Alberto. Miguel, bakit ganyan ka sa asawa mo? Di ba sinabi ko na sa'yo na huwag mo siyang bibigyan ng sama ng loob? Buntis siya sa anak mo. Hindi mo ba talaga kayang turuan ang bibig mo na huwag magbitaw ng masakit na salita? Singhal na tanong ni Violeta sa anak niyang si Miguel. Mami, hindi niyo kasi ako naiintindihan eh. Meron akong malaking kasalanan kay Talia. Kung mamahalin niya ako, Mami, mas masasaktan siya kapag malaman niya ang totoo. Paliwanag ni Miguel. Anong totoo, Miguel? Nagtatakang tanong ni Violeta. Miguel, may ginawa ka bang hindi tama? Sumagot ka habang maaga pa para maagapan na namin ang mami mo. Tanong ni Don Alberto sa kanyang anak. Mami, may nararamdaman akong para sa kanyang naaawa ko sa kanya at tuwing umiiyak siya, tuwing malungkot siya, nasasaktan ako. Nararamdaman ko na unti-unting nahuhulog ang loob ko sa kanya pero sa tuwing naalala ko ang ginawa ng daddy niya, gusto ko kung burahin ang nararamdaman ko para sa kanya kasi ayaw ko magtiwala agad. Baka mamaya gagawin niya rin sa atin ang ginawa ng kanyang daddy. Galit na singhal ni Miguel. Stop it, Miguel. Asawa mo siya at kung ano man ang ginawa ng daddy niya, hindi niya kasalanan yun. Tandaan mo yan at sa oras na makipagbalikan kay Vanessa, lahat ng kayamanan natin, ililipat ko sa pangalan ni Talia. Mariin at seryosong usal nito. Dahilan para magsalubong ang kilay ni Miguel. Mami, seryoso po ba kayo? Baka nakakalimutan mong ako ang anak nyo. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya at nagmamadaling umalis. Roberto, gumawa ka ng paraan. Alamin mo kung ano ang tinatago ni Miguel bago pa lumala ang sitwasyon. Kailangan masolusyonan natin agad. Saad nito habang umiinom ng kape. Okay, Violeta, ako na ang bahala. Saka, kausapin mo si Talia. Nakikita ko kung paano siya nasasaktan sa sinasabi ni Miguel kanina. Mauna na ako sa opisina. Humalik ito kay Violeta sa pisngi at nagpaalam ng umalis. Naiwang nag-iisip si Violeta, hindi niya alam kung paanong pakiusapan ang dalawa, lalo na ang anak niyang si Miguel. Alam niyang abot hanggang langit ang pride ng anak niya. Ang kailangan niyang gawin ay kung paano niya mapapaamin si Miguel na mahal na niya si Talia sa harapan mismo ng kanyang manugang. Samantalang, sa opisina, tahimik lang sina Miguel at Talia. Galit pa rin si Talia sa kanya kaya hindi sila nag-uusap. Pero nagulat silang dalawa nang biglang pumasok si Vanessa sa kanilang opisina. Tinitigan ni Talia si Vanessa at hindi siya nagsalita. Tumayo si Miguel at tinawakan niya si Vanessa para palabasin ng opisina. Pero ayaw lumabas nito at lumapit pa ito kay Talia pero hindi siya pinapansin nito. Hinampas niya ang table ni Talia pero para pansinin siya nito. Nagalit si Miguel sa ginawa ni Vanessa. Hinila niya ito at pinalabas niya sa opisina pero parang nagmamatigas pa rin si Vanessa at nagpupumiglas pa rin ito. Nang makawala siya sa pagkahawak ni Miguel sa kanya, sinugod nito si Talia at hinila niya ang buhok nito. Nasasaktan si Talia dahil nakalugay ang kanyang buhok. Mahaba ito. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Vanessa para tanggalin ang kamay nito. Sumigaw si Talia sa sobrang sakit. Hindi siya makaganti dahil buntis siya. Natatakot na rin si Miguel. Baka mapanos si Talia. Vanessa, bitawan mo si Talia. Ano ka ba? Sigaw ni Miguel pero malakas si Vanessa at hindi niya matanggal ang kamay nito. Vanessa, bitawan mo ang buhok ko. Nasasaktan ako, sigaw ni Talia. Sa galit ni Miguel, sinampal niya si Vanessa. Lumaki ang mga mata niya dahil sa lakas ng pagkasampal ni Miguel sa kanya. Miguel, sinampal mo ako nang dahil sa malanding babaeng yan. Sinaktan mo ako, walang hiya ka, galit niyang sigaw. Sa galit ni Talia, mabilis lumipad ang kanyang kamay sa mukha ni Vanessa. Akmang lalapitan pa sana nito si Talia nang kinuha niya ang gunting sa kanyang table at isasaksak na sana niya ang gunting
kay Vanessa pero nahawakan ni Miguel ang kamay ni Talia. Talia, huwag mong gawin yan, makukulong ka, mahinahong saad ni Miguel. Tumulo ang luha ni Talia dahil sa sobrang galit nito kay Vanessa. Tinawagan ni Miguel ang guard sa labas para ipakuha si Vanessa sa kanyang opisina. Miguel, makinig ka sa akin. Babawiin na kita kay Talia. Akin ka lang, Miguel. Talia, ibalik mo sa akin ang boyfriend ko. Sigaw ni Vanessa kay Talia. Tama na Vanessa, lumabas ka na. Pwede ba? Huwag ka nang bumalik pa dito. Vanessa, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Miguel habang hinawakan ito para palabasin sa opisina. Miguel, ano ka ba? Nagtatanong ka pa ba kung bakit nandito ako? Ibang klase ka rin ha. Kailan mo ba ako huling pinuntahan sa kondo? Tugon ito habang tinutulak si Miguel. Vanessa, huwag kang mag-iskandalo dito please. Lumabas ka na. Mahinahong saad ni Miguel pero nagmamatigas si Vanessa at itinulak niya pa rin si Miguel. Miguel, dinalaw kita. Miss na miss kita. Ako ba, hindi mo ba ako namimiss, Miguel? Hinalikan ni Vanessa si Miguel sa labi. Tumayo si Talia at sinampal niya si Vanessa. Nagulat si Vanessa sa napakalakas na sampal sa kanyang mukha. Talia, hayop ka. Sasampalin sana ni Vanessa si Talia pero nasalo ni Miguel ang kamay ni Vanessa at tinulak niya ito. Miguel, mas kakampihan mo ang hayop na yan. Pasalamat ka Talia, buntis ka. Kasi kung hindi, pinatay na kita. Bakit hindi mo ba matanggap na anytime pwede akong lumapit kay Miguel? Pwede kaming mag-sex anytime. Pwede ko siyang balikan anytime. Kaya huwag kang magselos dahil wala kang karapatan. Ito ang pinili mong buhay. Di ba? Ang mang-agaw ng boyfriend. Pang-aasar ni Vanessa kay Talia. Kaya tumayo ito at lumapit kay Vanessa. Binuksan ni Talia ang pinto at inutusan niya si Vanessa na lumabas pero nagmamatigas ito at ninawanay niya lang si Talia. Sumigaw si Talia sa labas at ikinagulat ng dalawa. Hello everyone, tulungan niyo nga po ako palabasin ang babaeng ito. Pinipilit niyang gawin siyang kabit ng asawa ko. Kilala niyo siya, di ba? Kahit kasal na kami ni Miguel, ito pa rin siya. Nagkatinginan ang mga empleyado at nanlisik ang mga mata ni Vanessa. Madaling sinara ni Miguel ang pinto at hinawakan si Talia sa braso. Medyo malakas ang pagkakahawak ni Miguel kaya namilipit sa Talia sa sakit. Talia, anong ginagawa mo? Gusto mo ba akong ipahiya? Galit na tanong ni Miguel. Nahiya ka? Pwes palabasin mo at palayasin sa harapan ko ang kabit mo. Galit na galit si Vanessa at tinulak niya si Talia. Hayop ka Talia, pagbabayaran mo ito, tandaan mo yan. Nagsiselos ka na diba? Kitang-kita sa mga mata mo na nasasaktan ka dahil hinalikan ko si Miguel. Galit na baling ni Vanessa kay Talia. Vanessa, ako magsiselos? Hindi Vanessa. Ayaw ko lang madumihan ang pangalan ng asawa ko. Lahat ng empleyado dito, alam nila na ako ang asawa ni Miguel. At ikaw, kabit ka lang. Salot sa lipunan, Linta, Makati. Gusto mo ng gamot para sa kati, Vanessa? Wait, meron ako anti-punjay. Gusto mo ba? Para naman maagapan ang kakatihan mo. Para kasing palala ng palala, lumilevel up na ang kakatihan mo. Galit na singhal ni Talia. Ikaw ang malandi, Talia. Ang saya namin nang di ka pa dumadating sa buhay namin ni Miguel. Kung hindi dahil sa magnanakaw mong ama, hindi sana kami nagkaletse-letse ni Miguel ngayon. Asawa ako ni Miguel, Vanessa. At ikaw, wala ka ng papel sa buhay ng asawa ko. Hindi ka na welcome dito. Ayusin yung dalawa, Miguel. Tapusin na ninyo kung anong meron kayo. Kasi kung hindi kayo tumigil, ipapakulong ko kayong pareho. Lumabas ka na, Vanessa. Galit na singhal ni Talia. Talia, okay, sige, lalabas ako ngayon. Pero babalik pa rin ako. Babawiin ko ang mahal ko na inagaw mo. Galit at sigaw ni niya kay Talia at dinuro pa niya ito. Okay, Vanessa, galingan mo lang. Abogado ako. Baka gusto mong pati ikaw ipasok ko sa kulungan. Layon mo ang asawa ko. Akin lang si Miguel at mula ngayon, kahit dulo ng buhok niya, hindi mo na pwedeng hawakan. Singhal ni Talia. Ano? Haha, ang kapal ng mukha mo, Talia. Porket binuntis ka niya, piling mo pag-aari mo na siya? Baka gusto mong sabihin ko sa'yo ang totoo para matauhan ka. Galit na singhal ni Vanessa. Vanessa, get out.
Hinila ni Miguel sa labas si Vanessa. Natatakot siya baka kung ano ang sabihin ni Vanessa kay Talia. Miguel, bakit mo ako pinalabas? Gusto ko kung ipamukha sa babaeng yun na hindi mo siya asawa dahil fake ang kasal niyong dalawa. Vanessa, shut up. Alam mo ba ang mangyayari kung malaman ni Talia ang totoo? Ilalayo niya sa akin ang anak namin at tatanggalan ako ng parents ko ng karapatan sa lahat ng kayamanan namin. Naririnig mo ba, Vanessa? Naririnig mo ba ako? Kaya kung pwede, huwag ka nang pumunta dito sa opisina. Kukunin ko ang loob ni Talia. Kung mahulog na ang loob niya sa akin, pwede ko nang gamitin yun para hindi niya ako iwanan at hindi mawala ang mana sa akin. Ang kayamanan na dapat mapunta sa akin, na ipapamana ni Mami at Daddy. Kaya pwede ba, Vanessa, huwag ka munang umiksena, umuwi ka na please, puntahan kita sa kondo mo kung meron na akong oras, saad ni Miguel. Miguel, hindi mo ako iiwan, di ba? Hindi mo ako ipagpapalit sa babaeng yon, di ba? Pwede naman natin kunin ang baby ni Talia pagkatapos niya mga anak eh. Pwede na natin siyang palayasin sa bahay niyo kasi fake naman ang kasal niyo, di ba? Plano naman natin na magpakasal tayo. Ako ang pakasalan mo, Miguel, saad ni Vanessa habang nakayakap kay Miguel. Vanessa, paano matutupad ang mga plano natin kung hindi ka maghintay? Huwag ka nang pupunta dito, tawagan na lang kita kung gusto kitang makita. Niyakap ni Vanessa si Miguel. Nasa loob sila ng kotse ni Vanessa. Hinilakan niya ang labi ni Miguel. Vanessa, tama na, mamaya pupunta kita sa kondo. Hintayin mo ako. Nakita ni Vanessa na nakatayo si Talia sa di kalayuan kung nasaan nakapark ang kotse niya. Nagulat si Miguel nang biglang hatakin siya ni Vanessa at halikan siya nito sa labi. Hindi makapalag si Miguel nang hawakan ni Vanessa ang kanyang ari. Mabilis na binaba ni Vanessa ang zipper ng pants ni Miguel at Vanessa, anong ginagawa mo? Makikita tayo, tura ni Miguel. Sabay tinulak si Vanessa. Miguel, kalma, paliligayan kita. Nagulat siya nang makita niya si Talia na nakatayo at nakatingin sa kanilang dalawa ni Vanessa. Tinulak niya si Vanessa at inayos niya ang kanyang sarili. Galit na galit si Vanessa sa reaksyon ni Miguel at tinitigan niya ito ng masama. Bakit, Miguel? Hindi mo ba nagustuhan ang ginawa ko? Bakit mo ako tinulak? Galit niyang singhala kay Miguel. Vanessa, umuwi ka na. Pagkasabi ni Miguel ay nagmamadali na itong bumaba sa kotse ni Vanessa. Pero sumigaw si Vanessa at bumaba ito sa kanyang kotse. Hinablot niya si Miguel pero tinulak siya nito. Sige na, Vanessa, umuwi ka na. Tatawagan na lang kita mamaya. Walang nagawa si Vanessa. Sumakay siya sa kanyang kotse at agad na siya umalis. Nanlisik ang mga mata ni Talia sa galit at sinampal niya si Miguel. Tumakbo siya agad sa kanyang kotse pero hinawakan ni Miguel ang braso niya. Mabilis niyang sinampal ulit si Miguel gamit ang isa pa niyang kamay. Walang salitang lumalabas sa bibig ni Talia. Hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Ang alam niya lang ay nasasaktan siya sa nakita niyang kanina. Hindi niya alam kung bakit pero naninikip ang dibdib niya sa sobrang sakit. Tumulo ang kanyang luha na hindi niya alam kung anong dahilan. Nagtataka si Miguel sa reaksyon ni Talia lalo lang nang makita niyang humagulo na ito ng iyak. Hinawakan ni Talia ang kanyang tiyan at namimilipit siya sa sakit. Bakas sa mukha ang pag-aalala ni Miguel. Madali niyang hinawakan ang tiyan nito pero mabilis namang umatras si Talia dahil ayaw niyang magpahawak kay Miguel. Huwag mo akong hawakan, sigaw ni Talia kay Miguel. Nakita ni Talia na may dugo ang kanyang binti. Sumugaw siya sa takot at nanginginig ang kanyang mga kamay. Binuhat siya agad ni Miguel at sinakay siya sa kotse nito. Nataranta si Miguel at takot na rin siya. Pinaupo niya si Talia sa tabi niya at nilagyan niya ng seatbelt. Sumisigaw si Talia sa sobrang sakit. Talia, I'm sorry. Huwag kang mag-alala. Dadaling kita sa hospital. Natarantas na si Miguel at hindi na niya namalaya na tumutulo na rin ang luha niya. Lumipas ang sandali, nakarating na sila sa ospital. At inasikaso naman ng mga doktor si Talia. Kinausap ni Miguel ang doktor na iligtas ang kanyang mag-ina. Pagising ni Talia, napalibutan na siya ng maraming tao. Kinapa niya ang kanyang tiyan, ngumiti siya dahil nasa loob pa ang kanyang tiyan. Ng kanyang tiyan ang baby nila ni Miguel. Talia, anak, buhay pa ang baby niyo. Alam kong nag-aalala ka na mawala siya pero kumapit siya, anak. Nakangiting kwento ni Violeta kay Talia. Mami, ang akala ko iniwan na ako ng anak ko. Siya na lang ang natitira sa akin. Ayaw ko siyang mawala. Umiyak na tura ni Talia. Samantala, speechless si Miguel dahil hindi na ito nagsasalita. Hindi niya magawang tingnan si Talia dahil alam niyang galit na galit ito sa kanya. Nagmamadali siyang lumabas sa kwarto.
Umuwi na rin sila sa mansyon dahil ayaw ni Talia na magtagal pa sila sa ospital dahil hindi siya komportable. Mas gugustuhin niya sa bahay na magpahinga. Pumayag naman si Violeta sa gusto ni Talia. Pag uwi ni Miguel, natulog na si Talia, nasa sopa pa rin ito, natutulog. Naawa siya nang makita niyang nahihirapan na itong humiga. 3 months na kasi ang tiyan nito. Binuhat niya si Talia at pinahiga sa kama. Humiga na rin siya sa tabi ni Talia hanggang sa makatulog na rin siya, pero bigla siyang nagising nang marinig niya na umuungol si Talia. Nang kapain niya ang kamay nito, sobrang init at nanginginig, inaapoy ito ng lagnat. Bumangon si Miguel at kumuha siya ng tubig para punasan niya ng malamig na tubig ang katawan nito. Hindi pwedeng uminom si Talia ng gamot. Kailangan niyang painitin ang katawan ng kanyang asawa para bumaba ang lagnat. Hinalikan niya si Talia sa labi at hinubad niya ang kanyang damit para mainitan ang katawan nito. Niyakap niya ng mahigpit si Talia at nilagyan niya ito ng makapal na kumot hanggang sa makatulog na ito ng mahimbing. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang asawa at hinaplos-haplos niya ito. Hindi niya namalaya na tumulo na rin ang kanyang luha. Talia, mahal na kita, pero ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako, pero habang hindi mo pa alam, gusto kong ipakita sa'yo ang totoo kong nararamdaman at kung darating man ang araw na kinakatakutan ko na maaring iwan mo ako, tanggap ko na ang lahat. Kahit masakit, pero sa ngayon, gusto kong sumaya ka ulit. Gusto kong ibalik ang mga ngiti sa labi mo. Pinikit ni Miguel ang kanyang mga mata upang makatulog na rin. Nagising si Talia na nakaunan na naman siya sa mga braso ni Miguel at nakapatong pa ang kanyang mga hita sa legs nito. Nagulat si Miguel nang sampalin siya ni Talia. Talia, aray, bakit mo ko sinampal? Ang aga-aga sa lista ka na. Tanong ni Miguel habang hawak-hawak ang mukha niyang sinampal ni Talia. Miguel, bakit magkatabi tayo sa kama? Anong ginawa mo sa akin? Nirape mo ba ako? Galit na singhal ni Talia habang takpan nito ang kanyang katawan. Natawa si Miguel at bumangon na rin ito sa kama. Talia, mataas ang lagnat mo. Wala akong choice. Ayaw kitang nahihirapang humiga sa sopa. Hindi kita ni-rape. Inalagaan kita, nakangiting tura ni Miguel. Bumangon ka na para mag-breakfast. Huwag ka munang pumasok sa opisina. Magpahinga ka muna, saad ni Miguel. No, gusto kong magtrabaho, singhal ni Talia. Hindi na pwede kasi may lagnat ka kagabi. Halika na para makakain ka ng breakfast. Tinulungan ni Miguel na makabangon ang kanyang asawa. Huwag ka munang pumasok sa opisina. Magpahinga ka na muna. Uwi ako mamayang maaga, magdi-dinner tayo sa labas. Tinitigan ni Talia si Miguel, hindi siya makapaniwala sa pinapakita ng kabaitan nito sa kanya. Miguel, ikaw yata ang may lagnat bakit biglang bumait ka yata sa akin? Ngayon, meron ka bang masamang plano? Tanong ni Talia kay Miguel. Dahil asawa kita, Talia, at gusto kitang makitang ngumiti ulit. Gusto kitang alagaan at ibalik ang ngiti. Seryosong tura ni Miguel. Salamat Miguel at sana lang totoo ang pinapakita mo sa akin dahil pagod na akong masaktan, paninigurado ni Talia habang nakasandal ang likod sa kama. Yes Talia, totoo ako sa iyo, promise. Huwag kang mag-promise Miguel, gawin mo. Pagkatapos mag-breakfast ni Miguel at Talia, iniwan niya si Talia at pumunta na sa opisina. Nagulat siya nang makita niya si Vanessa naghihintay sa loob ng kanyang opisina. Lumapit sa kanya si Vanessa at hinalikan siya sa labi pero tinulak niya ito at tumalsik. Nagtaka si Vanessa sa reaksyon ni Miguel. Vanessa, I'm sorry, pero bakit nandito ka na naman? Sinabi ko na sa iyo na huwag ka nang pumunta dito. Galit at singhal ni Miguel at pabalik-balik pa ito ng lakad. Miguel, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Iniwasan mo ba ako? At ang sabi mo pupuntahan mo ako sa kondo, pero nasaan ka? Magdamag ako naghintay sa iyo, pero ni kahit anino mo, wala, sigaw nito. Vanessa, muntik nang makunan si Talia dahil sa nakita niya kahapon at habang inaasikaso siya ng doktor, nasasaktan ako at labis na nag-aalala dahil sa takot baka mawala ang baby namin. Umiiyak ako, Vanessa, sa sobrang kaba na anytime mawawala ang baby ko. Vanessa, maghiwalay na tayo. Putulin na natin ang ugnayan natin dalawa. Kailangan ako ni Talia. Kailangan ko siyang alagaan, saad ni Miguel. Miguel, anong sinasabi mo? Seryoso ka? Paano mo naman nasabi ang salitang yan, Miguel? Ako ang mahal mo, di ba? Hindi ako papayag. Hindi. Nangako ko sa akin, Miguel. Bakit ka makikipaghiwalay sa akin ngayon? Tumulo ang luha ni Vanessa sa sobrang galit. Lumapit siya kay Miguel at lumuhod ito. Pero mas nagulat siya sa salitang binitawan ni Miguel. Parang gumuho ang kanyang mundo. Vanessa, mahal ko na si Talia. Kailangan niya ako, lalo na ngayon, nabuntis siya.
Hindi ko siya pwedeng bigyan ng sama ng loob. Sana maintindihan mo ako, Vanessa. Makakahanap ka pa ng lalaking para talaga sa'yo. Ayaw ko na, Vanessa. Itigil na natin seryosong turan ni Miguel. Hayop ka, Miguel. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Tingnan natin kung saan pupulutin si Talia. Hindi ako papayag na makipaghiwalay ka sa akin. Singhal ni Vanessa at sumisigaw ito sa galit. Vanessa, I'm sorry, pero naguguluhan ako. Nasasaktan ako kapag nakikita ko si Talia na umiiyak. Nahihirapan ang puso ko, Vanessa. Last night, na-realize ko kung gaano ko siya kamahal. Sabi ni Miguel, gusto kong sabihin sa kanya, naiwanan niya na ako na umalis na siya sa bahay pero hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Kailangan ko siya, mahal ko siya at natatakot ako na baka hindi na nga siya babalik. Hindi ko kayang sabihin sa kanya na iwanan niya na ako at piliin niya ang buhay na gusto niya. Nasasaktan ako, gusto ko siyang yakapin pero nahihiya ako dahil ako ang dahilan sa paghihirap niya. Vanessa, ayaw kong maramdaman niya na nag-iisa siya. Gusto kong sabihin at iparamdam sa kanya na kailangan ko siya. Nandito lang ako para sa kanya na mahal ko siya, Vanessa. Pero ang mga salitang yan ay hindi ko kayang bigkasin sa kanyang harapan dahil nakatago lang dito sa loob ng dibdib ko. Tumutulo ang luha ni Miguel habang nagkukwento dito kay Vanessa. Miguel, hindi yan totoo. Naawa ka lang sa kanya. Hindi mo siya mahal. Ako lang ang mahal mo. Ako lang, Miguel. Singhal ni Vanessa. Vanessa, hindi eh. Bakit ibang-iba ang nararamdaman ko kay Talia? Kinikilig ako. Ang lakas ng tibok ng dibdib ko. Hindi ko siya kayang saktan, Vanessa. Seryosong tura nito habang pinapalo niya ang kanyang table. Miguel, anak lang naman ang kailangan natin sa kanya, di ba? Paano na ang mga plano natin, Miguel? Sigaw ni Vanessa. Vanessa, kalimutan na natin ang mga plano natin. Nagbago na ang lahat. Ayaw kong masaktan si Talia. Ayaw kong ako naman ang maging dahilan ng pag-iyak niya. Parang awa mo na, Vanessa. Pakawalan mo na ako. Pakiusap ni Miguel kay Vanessa habang pumapatak ang kanyang mga luha. Okay, Miguel, pero hindi ko kayo titigilan, hindi ko kayo hayang maging masaya. Tandaan mo yan. Pagbabantayan ni Vanessa. Vanessa, please, nakikiusap ako. Nakikiusap ako sa iyo, makakahanap ka rin ng mas sigit pa sa akin. I'm sorry, Vanessa, kung nasaktan man kita. Seryosong tura ni Miguel. No, Miguel, ako ang dapat mag-sorry sa'yo. Gagawin ko, sisiguraduhin ko na iiwanan ka ni Talia. Pagsisisihan mo ito, Miguel, lalo na ang linta na babaeng yun. Gagawin kong impyerno ang buhay niyong dalawa. Galit na sigaw nito at agad nang tulungo ang pintuan para lumabas. Vanessa, bumalik ka dito. Anong gagawin mong plano? Napalo ni Miguel ang kanyang noo. Alam niyang kasalanan niya kung bakit nagkakaganon si Vanessa. Hayop ka, Miguel, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Tingnan natin kung saan pupulutin si Talia. Hindi ako papayag na makipaghiwalay ka sa akin. Akin ka lang, sigaw niya habang nagmamaniho pa uwi sa bahay nila. Malalim ng gabi pero hindi pa rin umuwi si Miguel. Natutulog na ang mga tao sa mansyon. Maliban na lang kay Talia, pabalik-balik siya ng lakad dahil hindi pa rin umuwi si Miguel. Pumasok sa isip niya na baka kasama nito si Vanessa. Ilang saglit pa may pumasok na kotse sa gate. Kaya nagmamadali siyang bumaba para salubungin si Miguel. Pero nagtataka siya dahil nangangamoy alak si Miguel. Tinitigan niya ang mukha nito. Miguel, lasing ka, bakit ka uminom? Meron ka bang problema? O tanong ni Talia habang hinawakan niya ang braso nito dahil natatakot siya na baka matumba. Tinulungan niya si Miguel para umakyat sa hagdanan para hindi ito mahulog. Pagdating nila sa loob ng kwarto, agad niya itong pinahiga. Kumuha siya ng towel at warm water para punasan ito. Tinitigan niya ang mukha ng asawa at nag-alala siya dahil unang beses niyang nakitang naglasing ito. Hinubaran niya si Miguel ng damit at punch pero nagulat siya nang bigla siyang yakapin ni Miguel. Talia, dito ka lang sa tabi ko. Kahit hindi ako naging mabuting asawa sa'yo, nakikiusap ako na sana hindi mo ako iiwan. Dito lang kayo ng anak ko sa aking tabi. Ngumiti si Talia at hinaplos niya ang mukha ni Miguel. Ngumiti siya sa sobrang tuwa. Tumayo na sana siya pero ayaw siyang bibitawan ni Miguel. Nakaunan siya sa braso at nakayakap sa katawan nito hanggang sa narinig niyang lumabas sa bibig ni Miguel ang mga katagang hindi niya inaasahan. Talia, I love you. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Nakapikit ito habang nagsasalita at nakayakap ito ng higpit kay Talia. Tumulo ang mga luha ni Talia, hindi niya alam kung ano ang kanyang nararamdaman.
Matutuwa ba siya o maiiyak? Tumulo ang luha niya at sinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Miguel. Hanggang sa makatulog na rin siya na ganoon na rin ang kanyang posisyon. Kinabukasan, nagising si Miguel. Namamanhid na ang kanyang braso dahil magdamag na nakaunan si Talia sa kanyang braso. Ngumiti siya nang makita niyang mahibig ang tulog ni Talia. Hinaplos niya ang tiyan nito at hinalikan ang noo. Biglang gumalaw si Talia kaya dali-dali niyang pinikit ang kanyang mga mata. Pagdilat ng mga mata ni Talia, tulog pa rin si Miguel. Ang di niya alam, nagising na ito. Ngumiti si Talia at hinalikan niya sa pisngi si Miguel. "Good morning, Miguel," mahina niyang sinabi. Kinikilig si Miguel sa paghalik ni Talia sa kanya pero nanatiling pinikit pa rin niya ang kanyang mga mata. Maya-maya, bumangon na sana si Talia pero mabilis ang kamay ni Miguel. Biglang niyakap niya ito at nagtalokbong sila ng kumot. Nagulat si Talia sa ginawa ni Miguel kaya sinapak niya ang mukha nito. Napaaray naman si Miguel sa sakit. "Miguel, gising ka na. Gising ka na pala, kanina pa. Niloloko mo ako," nahiyang tanong ni Talia. Pero hinalikan siya ni Miguel sa pisngi at niyakap siya nito ng mahigpit. Nagtataka naman si Talia sa ginawa ni Miguel. "Miguel, bakit ka naglasing kagabi? May problema ka ba?" Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Talia at hinalikan siya nito. "Talia, I love you. I'm sorry sa lahat ng kasalanan ko sa'yo." Seryosong tura nito habang tumutulo ang mga luha. "Miguel, bakit ka umiiyak?" Nagtatakang tanong niya kay Miguel. "Talia, totoo ang sinasabi ko. Kung darating man ang araw na hindi mo ako mapatawad sa mga kasalanan ko sa'yo, huwag kang mag-alala dahil naiintindihan kita at sana maalala mo na may isang Miguel na nagmamahal sa'yo." Pinikit ni Miguel ang kanyang mga mata. Tinitigan siya ni Talia at hinaplos niya ang mukha ni Miguel. Nagulat si Miguel nang hinalikan siya ni Talia sa labi. Dumilat ang mga mata niya at tinitigan ang mata ni Talia. "I love you, Miguel. Sana okay na ang lahat. Wala nang problema. Ang pagmamahalan natin. Sana makita ko na si Mami at Daddy. Miss na miss ko na sila, Miguel. Tulungan mo akong makita ang mga magulang ko para kumpleto na ang kaligayahan ko." Nakatulog ulit si Talia habang ang kanyang ulo ay nakapatong sa dibdib ni Miguel.